Sina Kitara at Sokka, dalawang magkapatid mula sa Southern Water Tribe, ay nangingisda gamit ang isang maliit na bangka. Ginamit ni Kitara ang kanyang waterbending upang hulihin ang isang isda sa loob ng bubble ng tubig, ngunit aksidenteng nataman ito ni Sokka at nasira ang kanyang huli kaya nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Habang nag-aaway sila, biglang naging mabilis ang agos ng tubig at bumangga ang kanilang bangka sa malalaking yelo na nag-iwan sa kanyang na-stranded sa ibabaw ng isang lumulutang na iceberg. Galit na pinagalitan ni Kitara si Sokka sa hindi pagdinig sa kanyang mga tagubilin, at sa kanyang matinding galit, hindi niya sinasadyang na ipagpag ang tubig sa kanyang paligid na nagdulot ng pagkabiyak ng isang malaking umiilaw na iceberg. Naputol ang yelo at ibinunyag ang isang batang lalaking may umiilaw na mga tato kasama ang isang malaking nilalang sa loob nito. Mula sa nabuksan na iceberg, isang napakaliwanag na sinag ng liwanag ang pumutok patungo sa kalangitan. Malayo mula roon, nakita ni Prince Zuko ng Fire Nation ang liwanag at naniwalang ito na ang Avatar kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na maglayag patungo rito sa paniniwalang ito na ang kanyang pagkakataon upang mabawi ang kanyang nawalang karangalan. Samantala, natagpuan ni Kitara at Sokka ang bata na mabilis na nawala ng malay sa mga bisig ni Kitara. Nang magising ang bata, masaya niyang tinanong si Kitara kung gusto nitong mag-penguin sliding. Bagamat naghihinala si Sokka, hindi naman mukhang mapanganib ang batang si Aang. Ipinakilala niya ang kanyang flying bison na si Appa at nag-alok na ihatid sila pabalik sa kanilang nayon. Pagdating sa nayon, naging malapit si Kitara at ang habang umaasa si Kitara na matuturuan siya nito ng waterbending. Masayang nakikipaglaro si Aang sa mga bata sa nayon, ngunit hindi nagtitiwala sa kanya si Sokka at gusto siyang paalisin habang walang kwentang sinusubukan ni Aang nasanayin ang mga batang lalaki bilang mga mandirigma. Isiniwalat niyang nawala siyang alam tungkol sa digmaang nagaganap sa nakalipas na 100 taon na labis na ikinagulat ni Kitara at Sokka. Pagkaraan nito, nag-penguin sliding sina Aang at Kitara habang nag-e-enjoy ng husto. Hindi inaasahang nakakita sila ng isang lumang barko ng Fire Nation na nakakulong sa yelo na natrap ng mga Southern Waterbender kalahating siglo na ang nakalilipas. Sa loob ng barko, aksidente nilang na-trigger ang isang flare na nagbigay ng senyales kay Prince Zuko sa kinaroroonan nila. Narealize ni Kitara na dapat ay 100 taon ding nakakulong sa yelo si Aang. Nagulat naman si Aang nang malalamang wala na ang mga air nomad. Mula sa kanyang barko, nakita ni Prince Zuko sina Aang at Kitara na umaalis sa lumang barko at narealize na buhay ang Avatar at patungo ito sa Southern Water Tribe. Pagkabalik sa nayon matapos ang aksidente, galit ang sumalubong kina Aang at Kitara. Sinisi ni Sokka si Aang sa paglalagay sa panganib sa tribo at pinalayas siya, at maging si Kano o Gran Gran ay sumang-ayon dito. Gusto sanang sumama ni Kitara kay Aang upang maghanap ng guro sa waterbending sa Northern Water Tribe, ngunit nang ipaalala sa kanya ni Sokka ang tungkol sa pagpili sa pagitan ni Aang at ng kanyang pamilya, nagpa siya si Aang na umalis ng mag-isa. Malungkot na nagpag-iwanan si Kitara habang si Aang at si Appa ay patungo sa Southern Air Temple. Hindi nagtagal, nakita ni Aang ang barko ng Fire Nation ni Prince Zuko na patungo sa nayon kaya nagmamadali siyang bumalik upang tumulong dahil sa napipintong panganib. Naghanda si Sokka para sa laban sa pamamagitan ng pagpinta sa kanyang mukha at pagtitipon sa mga bata. Dumating si Prince Zuko, mabilis na itinapon si Sokka sa gilid, at hiningi ang kinaroroonan ng Avatar sa pag-aakalang ito ay isang matandang lalaki habang pinagbantaan pa si Gran Gran. Biglang lumitaw si Aang at ginamit ang airbending upang pigilan si Prince Zuko kaya nagulat ang lahat ng malalamang si Aang ang Avatar. Matapos ang maikling labanan, sumuko si Aang upang protektahan ang nayon. Pagkaraan nito, nagpa siya sina Kitara at Sokka na iligtas si Aang. Naghanda sila ng bangka, ngunit nag-alok si Gran Gran ng mga sleeping bag at ibinigay ang kanyang basbas dahil naniwala siyang ang kanilang kapalaran ay nakatali na kay Aang. Biglang lumitaw si Appa kaya sumakay sila at sa pamamagitan ng salitang hip-hip, lumipad si Appa patungo sa kalangitan. Sa barko ni Prince Zuko, niloko ni Aang ang dalawang gwardya at nakatakas sa kanyang selda. Natagpuan niya kalaunan ang kanyang staff na nakatutulong sa pag-glide, ngunit naambush siya ni Prince Zuko. Naglaban sila at muling nakatakas si Aang, ngunit hinabol pa rin siya ni Prince Zuko. Nang subukan ni Aang na lumipad palayo, hinawakan siya ni Prince Zuko kaya pareho silang nahulog at naghanda sa panibagong laban. Biglang dumating sina Kitara at Sokka sakay ni Appa ngunit huli na ang lahat dahil nabalibag na ni Prince Zuko si Aang na nawala ng malay sa dagat. Lumipas ang ilang sandali at isang higanteng water spiral ang umangat dahil pumasok na si Aang sa Avatar state. Walang magawa si Prince Zuko at ang kanyang mga kawal habang nakatitig ng may pagkamangha. Tinulungan ni Kitara at Sokka ang nanghihinang si Aang habang itinapon ni Sokka si Prince Zuko sa dagat at pinalimutan naman ni Kitara ang mga sumusugod na sundalo bago sila tumakas sakay ni Appa. Sinubukan ni na Prince Zuko at Uncle Iroh na barilin sila ng apoy, ngunit ibinalik ni Aang ang apoy na nagdulot ng isang avalanche na nagbaon sa harapan ng barko. Kalaunan, tinanong ni Kitara si Aang kung paano niya nagawang mag-waterbend ng napakalakas, ngunit sinabi nitong hindi rin niya alam. Nang tanungin siya kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa pagiging Avatar, inamin niyang kailanman ay hindi niya ginasto
ang maging avatar. Gayunpaman, nagkasundo silang maglakbay patungo sa Northern Water Tribe habang masayang nagmungkahi si Aang ng ilang hihintuan sa daan. Nag-impake sina Aang, Kitara, at Sokka sa kanilang campsite habang masayang nagsasalita si Aang tungkol sa pagbabalik sa Southern Air Temple na kanyang dating tirahan. Ayaw bumangon ni Sokka kaya niloko siya ni Aang na mayroong prickle snake sa kanyang sleeping bag bago na-realize ni Sokka na pinalabas lang pala ito. Samantala, dumaong si Prince Zuko sa isang teritoryo ng Fire Nation para sa mga pagkukumpuni. Sinalubong sila ni Commander Zhao na kamakailan lamang ay na-promote. Nagsinungaling si Prince Zuko tungkol sa pinsala ng kanyang barko at sinabing nakuha ito mula sa pakikipaglaban sa Earth Kingdom. Naghinala si Commander Zhao ngunit nagkunwaring naniwala at inimbitahan sila para sa Chae. Habang lumilipad si Appa sa ibabaw ng Patola Mountain Range, sinubukan ni Kitara na ihanda si Aang sa katotohanan na baka tuluyan ng naubos ng Fire Nation ang mga air nomad, ngunit ayaw itong paniwalaan ni Aang dahil natitiyak niyang walang firebender ang makararating sa templo ng walang flying bison. Habang nagtsatsae sa daungan, tinanong ni Commander Zhao si Prince Zuko tungkol sa Avatar bago ibinunyag ng isang sundalo ang katotohanang nahawakan na ni Prince Zuko ang Avatar ngunit pinatakas ito. Tinuwanan at pinahiya ni Commander Zhao si Prince Zuko kaya galit na galit ito. Sa Air Temple, sinimulan ni Aang ang paglibot sa kanyang mga kaibigan, ngunit dahil walang makitang airbender sa paligid, naging tahimik siya kaya nakipaglaro si Sokka ng airball sa kanya upang pasayin siya. Sa gitna ng laro, nakakita si Sokka ng helmet ng Fire Nation, ngunit itinago ito ni Kitara sa ilalim ng nyebe upang protektahan si Aang sa katotohanan. Ipinakita ni Aang ang rebulto ni Monk Gyatso na kanyang mentor, at sa isang flashback, tinuturuan ni Monk Gyatso si Aang na gumawa ng fruit pies habang pinatatapang ang kanyang loob tungkol sa pagiging avatar. Naalala ni Aang ang mga salita ni Monk Gyatso tungkol sa isang tao sa sanctuary na gagabay sa kanya kaya binuksan niya ang sanctuary gamit ang airbending at nakakita ng daan-daang mga estatwa ng mga nakaraang avatar. Na-realize ni Kitara na ang mga ito ay ang mga nakaraang buhay ni Aang at nakilala rin ni Aang si Avatar Roku. Biglang lumitaw ang isang lemur na gustong gawing alagang hayop ni Aang habang gusto naman itong kainin ni Sokka kaya hinabol nila ito sa buong templo. Samantala, idineklara ni Commander Zhao na siya mismo ang manghuhuli sa Avatar kaya hinamon siya ni Prince Zuko sa isang Ognikai. Nanalo si Prince Zuko ngunit pinatawad si Commander Zhao, at nang patalikod na umatake si Commander Zhao, pinigilan ni Uncle Iroh ang blast habang ipinaalala sa kanya ang kanyang kawalan ng karangalan. Balik sa templo, natagpuan ni Aang ang kalansay ni Monk Gyatso sa gitna ng mga bangkay ng Fire Nation. Sa matinding sakit ng kalooban, pumasok si Aang sa Avatar state habang nagkaroon siya ng matinding panginginig. Pinakalma ni Kitara at Sokka si Aang hanggang sa tanggapin niyang wala na ang mga air nomad at siya na ang huling airbender. Kalaunan, nagdala ng prutas ang lemur kay Sokka at sumama sa grupo kaya pinangalanan siya ni Aang na Momo. Nang sumapit ang gabi, lumipad ang grupo sakay ni Appa habang huling sumulyap si Aang sa kanyang nawalang tahanan na natatakpan na ngayon ng mga ulap. Habang naglalayag ang barko ni Prince Zuko sa dagat, naabala ang kanyang meditasyon ni Uncle Iroh na nagsabing may bagong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng Avatar. Nawala ng timpi si Prince Zuko kahit na nag-claim siyang kaya niyang maging kalmado, at ipinakita sa kanya ni Uncle Iroh ang mapa ng maraming sightings na nagpapakitang mahirap ay track si Aang. Samantala, lumilipad sina Aang, Kitara, at Sokka sa ibabaw ng karagatan kung saan sinubukan ni Aang na pa-impress kay Kitara gamit ang isang airbending trick, ngunit nakatutok si Kitara sa pagtatahi ng sinturon ng pantalon ni Sokka. Nagbitaw ng sexist na komento si Sokka kaya galit na inihagis ni Kitara ang pantalon pabalik sa kanya. Lumapag sila sa isang kalapit na isla upang magpahinga at tumalon si Aang sa tubig upang sakyan ang isang higanteng isda na tinatawag na elephant koi, ngunit inatake siya ng mas malaking nilalang na tinatawag na unagi kaya mabilis siyang tumakas sa takot. Biglang may grupo ng mga mandirigma na nag-ambush sa grupo at iginapos sila. Ibinunyag na ang mga umaatake ay mga babae na tinatawag na Kyoshi Warriors. Nagulat si Sokka na natalo sila ng mga kababaihan at muling nagbitaw ng sexist na pahayag habang humingi naman ng paumanhin si Kitara para sa kanya. Hinala ng pinuno ng nayon na si Oyaji na sila ay mga especially iyan ng Fire Nation, ngunit ibinunyag ni Aang na siya ang Avatar at pinatunayan ito sa pamamagitan ng pag-airbend palabas sa kanyang mga tali. Hangang-hanga ang mga nayon at mabilis na nagbago ang kanyang trato sa kanila. Nakarating kay Prince Zuko ang balita tungkol sa kinaroroonan ng Avatar kaya agad siyang nagtungo sa Kyoshi Island. Nag-enjoy siyang sa atensyon habang nagtatampo naman si Sokka. Nakita ni Sokka ang pagsasanay ng Kyoshi Warriors at hinamon sila ngunit mabilis siyang tinalo. Sa matinding pagkapahiya, bumalik siya kalaunan kay Suki na pinuno ng grupo upang humingi ng tawad sa kanyang pag-uugali
ugali at nakiusap na sanayin siya habang pumapayag na suotin ang kanilang uniform. Sinanay siya ni Suki sa kanyang fighting style habang si Kitara naman ay nainas kay ang dahil sa pagpapakitang gilas nito sa mga babae kaya nag-away silang dalawa. Sinubukan niyang napatunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsakay ulit sa unagi ngunit nabagok siya at nawala ng malay. Iniligtas siya ni Kitara gamit ang waterbending at nagtago sila sakay ng tubig habang dumating ang mga kawal ng Fire Nation. Gin-icing niya si Ang at binalaan ng iba habang inatake ni Prince Zuko at ng kanyang mga tauhan ang Nayon. Lumaban ang Kyoshi Warriors at panandaliang nakipaglaban si Ang kay Prince Zuko, ngunit naging matindi ang pinsala sa bayan. Sa pagkakakita sa pagkawasak, nagpasya si Ang na tumakas upang itigil ng Fire Nation ang pag-target sa Nayon. Nagpaalam si Sokka kay Suki na humalik sa kanyang pisngi, at habang tumatakas ang grupo sakay ni Appa, tumalon si Ang pabalik sa lok, sumakay sa unagi, at ginamit ang tubig nito upang patayin ang mga apoy bago muling sumama sa kanyang mga kaibigan at lumipad patungo sa paglubog ng araw. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, nakarating si Ang, Kitara, at Sokka sa lungsod ng Omasho sa Earth Kingdom. Sa kanyang pagnanais na mag-explore, nagdisimula si Ang gamit ang balahibo ni Appa upang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang avatar. Sa mga pintuan ng lungsod, ginamit niya ang persona ng isang matandang lalaki na nagngangalang Bonzo Pippin padalok sa Copalistry upang makapasok habang inangking mga apo niya sina Sokka at Kitara. Bagamat naghinala ang mga gwardya, pinapasok pa rin sila. Sa loob ng lungsod, ipinakita ni Ang sa iba ang delivery chute system ng lungsod na ginagamit nila noon para magsaya ng kanyang kababata na si Bumi. Sumakay sila sa system para sa nakalipas na panahon, ngunit nawala ng kontrol ang kanilang cart at bumangga sa cart ng isang cabbage merchant. Inaresto sila ng mga gwardya para sa pagkawasak at panlilinlang. Sa harap ng hari ng Omasho, sa halip na parusa, inimbitahan sila sa isang piging kung saan aksidenteng nag-airbend si Ang nang ihagi sa kanya ang isang drumstick kaya nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil dito, ikinulong sila ng hari at idineklarang kailangang tapusin ni Ang tatlong nakamamatay na pagsubok upang makuha ang kanilang kalayaan. Kinabukasan, nawawala sina Kitara at Sokka habang ipinakita ng hari na nakakulong sila sa Genomite, isang tumutubong kristal na balang araw ay tuluyang magbabaon sa kanila. Pumayag si Ang sa mga pagsubok. Unang pagsubok, kukunin ng isang susi sa likod ng talon. Dahil hindi ito maabot ng direkta, nagbend si Ang ng isang bato upang sirain ang kadena at palayain ang susi. Pangalawang pagsubok, hanapin ang nawawalang alaga ng hari na si Flopsy. Sa pag-aakalang ang isang kuneho ang alaga, hinabol si Ang ng isang higanting halimaw na lumabas na siyang tunay na Flopsy. Sa pagkilala kay Ang, masayang bumalik si Flopsy sa hari. Pangatlong pagsubok, pumili ng kalaban para sa isang duelo. Pinili ni Ang mismong hari na naglabas ng pambihirang lakas at kasanayan bilang isa sa mga pinakamagaling na earthbender. Matapos ang matinding laban, naisuhan siya ni Ang gamit ang isang binagong daan ng malaking bato. Upang mapalaya ang kanyang mga kaibigan, kailangang hulaan ni Ang pangalan ng hari. Sa pag-unawa na ang lahat ng pagsubok ay nangangailangan ng kakaibang pag-iisip, natuklasan ni Ang na ang hari ay si Bumi, ang kanyang lumang kaibigan mula sa 100 taon na ang nakararaan. Kinumpirma ito ni Bumi at winasak ang Genomite na lumabas na rock candy pala. Ipinaliwanag ni Bumi na tinisting niya si Ang upang masiguradong handa na siyang harapin ang mga pagbabago sa mundo at talunin si Fire Lord Ozai habang hiningi sa kanyang mag-isip tulad ng isang mad genius. Sa huli, masayang sumakay muli sina Ang at Bumi sa chute system. Sa Spirit World, nakatagpo ni ang dragon ni Avatar Roku na si Fang na nagdala sa kanya sa isang crescent-shaped na isla. Sa templo ni Roku, nalaman ni Ang na kailangang makipag-usap ni Roku sa kanya tungkol sa isang kometa, ngunit ang tanging oras na maaari silang magkita ay sa panahon ng winter solstice bukas sa paglubog ng araw. Sa umaga ng solstice, naghanda si Ang na lumipad ng mag-isa sa templo ni Roku ayaw niyang ilagay sa panganib sina Kitara o Sokka, ngunit tumangging lumipad si Appa hanggang sa magpumilit sina Kitara at Sokka na sumama sa kanya. Hinimok sila ng pinuno ng Nayon na umalis ng mabilis kaya agad silang lumipad. Hindi nagtagal, dumating si Prince Zuko na nagtatanong kung saan nagtungo ang Avatar. Mula sa kalangitan, napansin ni Kitara ang barko ni Prince Zuko na nakasunod sa kanila. Binalaan ni Uncle Iroh si Prince Zuko tungkol sa pagpasok sa katubigan ng Fire Nation, ngunit matatag ang kanyang desisyon. Habang nagpapakawala ng katapult ang barko ni Prince Zuko kay Appa, lumitaw sa harapan ang isang blockade ng Fire Nation sa ilalim ni Commander Zhao. Sa kabila ng babala ni Uncle Iroh, inutusan ni Prince Zuko ang kanyang barko na sumugod sa blockade. Nakilala ni Commander Zhao sina Appa at ang barko ni Prince Zuko kaya inutusan niya ang kanyang mga barko na barilin ang dalawa. Natama ng barko ni Prince Zuko ngunit nagpatuloy
ipinagpatuloy pa rin ito. Iniwasan niyang ang matinding putok at iniligtas si Sokka habang nasa ere bago buong tapang na sinira ang isang fireball gamit ang airbending. Nang makatagos sila sa blockade, pinatagos ni Commander Zhao si Prince Zuko sa pagre-realize na maaari niya itong sundan patungo sa Avatar. Lumipad si Appa sa loob ng ilang oras hanggang sa makarating sila sa templo ni Rocco sa paglubog ng araw. Sa loob, ginipit sila ng mga Fire Sage na nagke-claim ng katapatan sa Avatar ngunit umatake rin. Isang sage na nagngangalang Sho ang tumulong sa kanyang makatakas. Ipinaliwanag niyang minsang naglingkod ang mga sage sa Avatar, ngunit matapos ang pagkamatay ni Rocco, naghintay sila sa kasunod na Avatar, at nang hindi ito lumitaw, napilitan silang maglingkod sa Fire Lord kung saan si Sho na lamang ang nanatiling tapat. Sa isang nakatagong silid na nangangailangan ng 5 Firebender o ng isang ganap na Avatar upang mabuksan, nag-isip si Sokka ng isang peking pagsabog upang linlanggan ang ibang sage na buksan ang pinto. Gumawa si Momo ng isang peking anino at binuksan ng mga sage ang pinto bago sila na-ambush. Hinawakan ng nakatagong si Prince Zuko si Aang, ngunit nakatakas si Aang at tumalon sa nagsasarang pinto patungo sa silid ni Rocco. Sa loob, nakatagpo ni Aang si Avatar Rocco na nagbunyag na ang kometang nakita ni Aang ay minsang nagpalakas sa mga Firebender at nagpahintulot kay Fire Lord Sozin na simulan ang 100-Year War. Babalik ang kometa sa pagtatapos ng tag-init at gagamitin ito ni Fire Lord Ozai upang sakupin ang mundo kaya kailangang matutunan ni Aang ang 4 na elemento bago iyon. Binalaan siya ni Rocco na may dumarating na panganib at nag-alok ng tulong kung handa na si Aang na tinanggap naman ng bata. Nang magbukas ang pinto, naghanda ang mga tauhan ni Commander Zhao na umatake ngunit natigilan sa matinding takot nang makita si Avatar Rocco na lumabas sa isang umiilaw na anyo na nagdulot ng pagputok ng mga bulkan at pagkawasak ng templo. Nakatakas ang grupo sakay ni Appa bago tuluyang bumagsak ang gusali habang huling hinuli ni Commander Zhao ang 5 sage at sinisi silang lahat habang nakatakas naman si Prince Zuko. Pinakalma ni Kitara at Sokka ang nanghihinang si Aang na nauunawaan na ngayon ang urgency ng kanyang misyon. Habang naghahanap kay Momo na natrap sa isang bitag ng Fire Nation, nakakita sina Aang, Kitara, at Sokka ng isang campsite ng Fire Nation. Nagpumilit si Sokka na maglakad na lamang sila upang maiwasang mapansin. Sa gitna ng pagtatalo tungkol sa pamumuno, isang grupo ng mga bata sa ilalim ng isang binatilyong nagngangalang Jet ang nag-ambush sa mga sundalo at tinalo sila. Ipinakilala ni Jet ang kanyang grupo bilang mga freedom fighters. Nagustuhan ni Kitara si Jet habang naghinala naman si Sokka. Sa kanyang hideout sa puno, ipinaliwanag ni Jet na lumalaban sila sa Fire Nation upang palayin ang kalapit na nasakop na nayon sa Earth Kingdom na Gaipan. Nakiisa si Kitara matapos ibahagi ni Jet na pinatay ng Fire Nation ang kanyang mga magulang. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Jet si Sokka sa isang misyon. Kinabukasan, nasaksihan ni Sokka ang pag-ambush ni Jet sa isang matandang mamamayan ng Fire Nation. Sa kabila ng pakiusap ng matanda, sinaktan siya ni Jet habang iginigiit na isa itong banta. Tumutol si Sokka, ngunit nakakita si Jet ng isang poisoned knife sa matanda kaya napaniwala si Kitara at Aang sa kanyang kasalanan. Sinabi kalaunan ni Jet kina Kitara at Aang na plano ng Fire Nation na sunugin ang gubat at humingi ng tulong na punuin ang isang reservoir upang pigilan ito na pinagkasunduan naman ng dalawa. Nang gabing iyon, narinig ni Sokka sina Jet at ang kanyang koponan na nagpaplanong sirain ang isang dam upang bawain ang nayon at isakripisyo ang lahat kabilang ang mga sibilyan upang palayasin ang Fire Nation. Nahuli si Sokka bago pa man niya mabalon sina Aang at Kitara, ngunit niloko niya ang mga gwardya ni Jet na tumakbo sa mga bitag at nakatakas. Samantala, walang kaalam-alam sina Aang at Kitara na tinutulungan na pala nila si Jet sa pamamagitan ng pag-waterbend upang punuin ang reservoir habang nagsinungaling si Jet na humingi na ng tawad si Sokka at tumutulong sa iba. Nang mapuno ang ilog, pumunta sina Aang at Kitara sa dam at na-realize ang tunay na plano ni Jet. Umatake si Jet at naantala si Aang habang si Kitara, na nasaktan sa kanyang pagtataksil, ay nakipaglaban kay Jet at ipinalimutan siya sa isang puno. Nagbigay ng senyales si Jet sa kanyang koponan na sindihan ang blasting jelly habang ang glider ni Aang ay masyadong nasira upang makatulong. Biglang dumating si Sokka sakay ni Appa at ibinunyag na nabalon niya ang mga residente sa tamang oras kaya salamat sa tulong ng matandang inatake ni Jet, ligtas na na-evacuate ang bayan. Galit na galit si Jet at tinawag na traidor si Sokka habang iniwan ng grupo si Jet na nakalutang sa puno. Humingi ng tawad sina Aang at Kitara kay Sokka sa hindi pagtitiwala sa kanya. Nanaginip siyang napayapang lumilipad kasama sina Kitara at Sokka, ngunit naging bangungot ang panaginip ng ang mga boses ni Kitara at Monk Gyatso ay sumigaw ng, "Kailangan ka namin, Aang." Habang dumidilim ang kalangitan, sinisi ni Monk Gyatso siyang sa kanyang pagkawala bago naging alikabok. Nagising siyang sa matinding takot ngunit hindi ipinaliwanag ang bangungot sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, naubusan ng pagkain ang grupo at nagtungo sa isang market sa daungan. Nagbiro si Sokka tungkol sa panaginip kung saan kinakain ng pagkain ang mga tao habang
habang nagmumungkahi na iwasan ang market. Samantala, binalaan ni Uncle Iroh ang dumarating na bagyo, ngunit binwala ito ni Prince Zuko habang iginigiit na ang Avatar lamang ang kanyang prioridad. Sa barko, nagkaroon ng sagupaan si Prince Zuko kay Lieutenant G na nagtulak kay Uncle Iroh na palamigan ang tensyon. Sa daungan, nabigo sina Aang at Katara na bumili ng pagkain dahil sa kawalan ng pera kaya nakatagpo nila ang isang nag-aaway na matandang mag-asawa kung saan ang lalaki ay humihingi ng tulong upang mangisda sa gitna ng bagyo. Si Sokka ay nagboluntaryo para sa double pay sa isang mangingisda, ngunit tinanggihan ng mangingisda ang kanyang alok. Nang makilala niyang si Aang ang Avatar, sinisi niya ito sa pagtalikod sa mundo. Nasaktan si Aang kaya mabilis siyang lumipad palayo habang sumunod naman si Katara. Nagtago si Aang sa isang kuweba kung saan hinimok siya ni Katara na ibahagi ang kanyang nakaraan. Isinalaysay niya kung paano sa murang edad ay ipinaalam sa kanyang siya ang Avatar at kung paano nagbago ang lahat pagkatapos noon. Iba na ang trato sa kanya ng ibang mga bata, at pinlano ng mga monghe na ilayo siya upang magsanay kaya maihihiwalay siya kay Monk Gyatso. Sa matinding pagkasira ng loob, tumakas si Aang sa gitna ng bagyo at nagwakas na frozen sa loob ng isang iceberg. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagiging naroon ng lumusob ang Fire Nation sa mga air nomad. Ipinaliliwanag naman ni Uncle Iroh sa tauhan ni Prince Zuko ang tunay na kwento sa likod ng kanyang pagpapatapon. Nung bata pa si Prince Zuko, nagsalita siya laban sa plano ng general habang nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa war room ng Fire Lord. Bilang parusa, hinamon ni Fire Lord Ozai ang kanyang sariling anak sa isang Agni-kai at pinasahan ang mukha nito nang tumanggi itong lumaban. Ipinaliliwanag ni Uncle Iroh na ang obsesyon ni Prince Zuko na hulihin ang Avatar ay ang kanyang paraan upang mabawi ang kanyang karangalan. Nakiusap ang asawa ng mangingisda para sa tulong kaya umalis si Aang upang iligtas sina Sokka at ang mangingisda kasama si Katara. Iniligtas din ni Prince Zuko ang kanyang mga tauhan sa gitna ng bagyo. Iniligtas niyang sina Sokka at ang mangingisda gamit ang airbending at waterbending bago nakatakas mula sa dagat sa pamamagitan ng paglikha ng isang air pocket. Nakita ni Prince Zuko si Aang ngunit pinatakas din ito. Pagkatapos noon, nagpasalamat ang mangingisda kay Aang habang sinabi naman ni Aang kay Katara na tapos na siyang magmukmak sa nakaraan. Habang lumilipis ang bagyo, sama-sama silang tumitig sa maliwanag na kalangitan. Sa susunod na kwento, sa Poway Stronghold kung saan nag-aaway sina Commander Zhao at Colonel Shinyo tungkol sa paggamit ng Elite Yuyan Archers upang hulihin ang Avatar. Tumanggi si Colonel Shinyo, ngunit ang promotion ni Commander Zhao bilang Admiral ay nagbigay sa kanya ng autoridad na pabaliktarin ang desisyon. Nang hindi napapansin, isang nakamaskarang figure na ang Blue Spirit ang nakarinig sa usapan. Samantala, may sakit si Sokka mula sa nakaraang bagyo at nagkakasakit na rin si Katara. Nakakita siyang nang mapapatungo sa isang herbalist sa kalapit na bundok kaya mag-isa siyang umalis upang maghanap ng gamot. Ang barko ni Prince Zuko ay pinatigil ng mas malaking barko ng Fire Nation na nagdadala ng utos mula kay Admiral Zhao na ang lahat ng impormasyong may kaugnayan sa Avatar ay kailangang iulat sa kanya. Galit na galit si Prince Zuko ngunit hindi makatuloy. Sa ibang dako, mabilis na tumatakbo si Aang sa gubat kaya nabalan ang mga scout ng Fire Nation. Sa bundok ng herbalist, nakatagpo si Aang ng isang kakaibang healer na kalaunan ay nag-utos sa kanyang mangolekta ng mga frozen wood frog mula sa latian dahil ang balat ng mga ito ay nagbibigay ng gamot kapag nananatiling frozen. Habang nangongolekta si Aang ng mga polaka, inambush at hinuli siya ng mga Yuyan Archer. Dinala siya sa Poway Stronghold kung saan iginapos at tinukso siya ni Admiral Zhao na nagbunyag na plano niyang panatilihing bahagyang buhay si Aang upang pigilan ang kanyang reincarnation. Sinubukan niyang na lumaban ngunit natrap siya. Samantala, lalong nanghihina sina Katara at Sokka habang nahihirapan si Momo na tumulong. Balik sa kuta, ang nakamaskarang Blue Spirit ay pumasok sa fortress gamit ang stealth at panlilinlang. Habang nagsasalita si Admiral Zhao sa kanyang mga tropa, tinalo ng nakamaskarang figure ang mga gwardya at pinalaya si Aang. Nang walang salita, inakay ng estranghero si Aang sa mga imburnal at nakatakas. Nang matuklasan ni Admiral Zhao ang pagtakas, tumunog ang mga alarma kaya napilitan ang dalawa na makipaglaban sa mga gwardya. Pagdating sa mga labas na pintuan, ginamit ni Aang ang airbending upang hoiin ang daan ngunit na-realize niyang nawawala ang estranghero. Bumalik siya upang tumulong at sama-sama nilang pinuksa ang iba pang mga gwardya gamit ang airbending at swordplay. Nang mag-fail ang huling talon, bumagsak sila sa labas ng mga pader at napalibutan. Upang makatakas, nagkunwari ang nakamaskarang figure na ginagawang hostage si Aang kaya napilitan si Admiral Zhao na buksan ang gate. Inutusan ni Admiral Zhao ang isang archer na patayin ang estranghero. Nang bumagsak ang Blue Spirit, lumikha si Aang ng alikabok at nakatakas kasama ito. Natuklasan niyang na ang nakamaskarang figure ay si Prince Zuko. Sa matinding gulat, inipon niya ang kanyang sarili at iniwan si Prince Zuko pagkatapos ng maikling pagharap. Kalaunan, naisip ni Aang na baka naging magkaibigan sila kung iba lang ang mga pangyayari. Bumalik si Aang, ginamo ang kanyang mga kaibigan gamit ang mga polaka, at nagpahinga. Gumaling sina Katara at Sokka ngunit nadiri ng matuklasang nagsusipsip pala sila ng mga polaka. Si Prince Zuko naman ay tahimik na bumalik sa kanyang barko at nag-isip sa
mga nangyari. Habang nagsiset up ng camp sa tabi ng ilog, nireregalo ni Ang si Kitara ng isang handmade necklace na gawa sa fishing line ni Sokka kaya Nena si Sokka. Nang isuot ito ni Kitara, lalong nabighani si Ang. Bagamat itinuturing lang siyang kaibigan ni Kitara, naabala ang kanilang araw nang atakehin sila ng isang platypus bear habang inaatake ang isang kalmadong matandang babae na tumangging magpanik dahil inihulan ni Aunt Wu, isang local fortune teller, na magkakaroon siya ng ligtas na paglalakbay. Tinakat niya ang oso at binigyan sila ng lalaki ng payong na naging kapaki-pakinabang nang magsimulang umulan agad. Tulad ng inihulan ni Aunt Wu, binisita nila ang Makapu Village kung saan iginagalang si Aunt Wu. Ang kanyang assistant na si Meng ay agad na nagka-crush kay Ang. Sinabi ni Aunt Wu kay Kitara na makararanas siya ng isang dakilang romansa sa isang malakas na bender. Nakinig si Ang at natuwa sa pag-aakalang siya iyon. Si Sokka naman ay nakatanggap ng isang malabo at malungkot na hula tungkol sa sarili niyang sakit. Sa pagbasa kay Ang, inihula ni Aunt Wu na magiging bahagi siya ng isang malaking labanan na magdedesisyon sa kapalaran ng mundo. Nang magtanong si Ang tungkol sa pag-ibig, sinabi muna nitong wala siyang nakita ngunit idinagdag na kung susundin niya ang kanyang puso, makakasama niya ang kanyang minamahal. Nananatiling duda si Sokka sa fortune telling ngunit naniniwala ang mga mamamayan sa bawat salita ni Aunt Wu, lalo na sa claim nitong hindi paputok ang kalapit na bulkan. Naging obsesyon ni Kitara ang pagkuha ng marami pang hula, habang si Ang, na gustong makuha ang kanyang puso, ay sumubok ng isang malaking gesture sa pamamagitan ng pagkuha ng isang bihirang panda lily para kay Kitara, natuklasan niyang active ang bulkan. Binalaan nila ni Sokka ang mga mamamayan ngunit walang nakinig dahil umaasa lamang sa orihinal na hula ni Aunt Wu. Upang kumbansihin sila, ninakaw ni Ang kanyang cloud reading guide. Nahuli siya ni Meng at nang marealize ang kanyang damdamin para kay Kitara ay ibinigay pa rin sa kanya ang libro. Ginamit ni Ang at Kitara ang airbending at waterbending upang halmahin ang mga ulap sa isang senyales ng pagputok ng bulkan. Sa paghimok ni Sokka, binasa muli ni Aunt Wu ang mga ulap at sumang-ayong nasa panganib ang nayon. Inorganisa niya ang mga mamamayan upang gumawa ng isang kanal para maiwas ang lava at gumamit ng malakas na hangin upang palamigan at patigasin ito. Naligtas ang nayon at pinuri ni Aunt Wu si Ang sa pagsasabing may kapangyarihan siyang halmahin ang kanyang sariling hinaharap. Habang umaalis sila, sinubukan ni Sokka na patunayang mali si Aunt Wu ngunit ipinaalala sa kanyang ang hula nitong hindi mawawasak ang nayon ay nagkatotoo rin. Tahimik na tinawag ni Meng si Kitara na isang floozy. Habang lumilipad sila palayo habang nag-e-explore sa tabi ng isang katawan ng tubig, nakakita si Ang ng isang weapon ng Water Tribe kaya nag-imbestiga pa ang grupo. Natuklasan nila ang mga bakas ng labanan sa pagitan ng mga mandirigma ng Water Tribe at mga firebender hanggang sa makakita ng isang bangka na minsang pagmamay-ari ng ama ni Sokka at Kitara na si Hakoda. Samantala sa barko ni Prince Zuko, dumating ang isang bounty hunter na nagngangalang Jun upang maghanap ng isang tumatakas. Nahanap ng kanyang Shiro, ang nilalang na nag-aamoy ng bakas, ang stowaway. Sa paghangad dito, kinuha ni Prince Zuko si Jun upang tumulong sa pag-track kay ang gamit ang necklace ni Kitara. Kalaunan, nakipagbalikan ang Team Avatar kay Bato, isang matalik na kaibigan ni Hakoda. Dinala niya sila sa isang abbey kung saan siya nagpapagaling. Masayang nakipag-ugnayan muli sina Kitara at Sokka sa kanilang kultura na hindi sinasadyang nag-iwan kay ang napakiramdam ay hindi kabilang. Hindi nagtagal ay dumating ang isang mensahero na may mapang nagtuturo sa kinaroroonan ni Hakoda, ngunit si Ang, sa takot na maiwanan, ay itinago ito. Samantala, sumama si Jun kina Prince Zuko at Uncle Iroh sa kanilang paghahanap at sinundan ang bakas ni Ang sa iba't ibang lokasyon. Balik sa abbey, dinala ni Bato sina Ang, Kitara, at Sokka sa isang coming-of-age ritual na tinatawag na ice dodging na inangkop gamit ang matutulis na bato sa halip na yelo. Nagtagumpay ang grupo at minarkahan sila ni Bato para sa karunungan, katapangan, at pagtitiwala. Inamin niyang na itinago niya ang mapa at ibinalik ito. Nasaktan sa kanyang mga kilos, umalis sina Sokka at Kitara upang hanapin ang kanilang ama. Hindi nagtagal, dumating sina Prince Zuko at Jun sa abbey. Nirepido at pinaralisa ng Shiro sina Kitara at Sokka at kinuha ang mapa. Sinundan ito ni Prince Zuko pabalik sa abbey upang harapin si Ang. Lumaban si Ang habang iniiwasan ang mga atake ni Prince Zuko at nakikipaglaban sa Shiro. Ang necklace ni Kitara na itinago ni Prince Zuko ay nabawi ni Ang sa gitna ng labanan. Bagamat sumama si Ang sa laban, pinaralisa siya ng Shiro. Nang makorner si Ang, nakaisip si Sokka ng isang plano gamit ang mga perfume supply ng abbey. Ini-waterbend ni Kitara ang pabango sa isang matinding fog na nag-overwhelm sa scent-based tracking ng Shiro. Sa pagkalito at takot, aksidenteng pinaralisa ng nilalang sina Prince Zuko at Jun. Nakatakas ang Team Avatar. Habang lumilipad palayo, tinanong ni Ang kung ano ang planong gawin ni Sokka at Kitara. Tiniyak nila sa kanyang papunta sila sa North Pole nang sama-sama at kabilang na siya sa kanilang pamilya.
Ibinalik niya ang necklace ni Kitara habang nagbibirong hiniling ito ni Prince Zuko. Hinalikan ni Kitara siyang sa pisngi kaya namula ito habang lumilipad sila patungo sa paglubog ng araw. Habang naglalakbay sa amihan ng kanlurang Earth Kingdom, dumalo si Naang at ang kanyang mga kaibigan sa isang Fire Days Festival ng Fire Nation. Bagamat nakadisguise upang maiwasang makilala, nag-enjoy sila sa mga kapistahan. Gayunpaman, nabagabag ang grupo sa isang puppet show na nagpaparangal kay Fire Lord Ozai at sa isang firebending performance kung saan inilagay si Kitara sa panganib. Tumalon siyang upang iligtas siya gamit ang airbending na nagbunyag sa kanyang sarili bilang avatar. Hinabol sila ng mga sundalo ng Fire Nation ngunit nakatakas ang grupo sa tulong ng isang lalaking nagngangalang Che na nagdala sa kanila upang makilala ang kanyang master na si Jongjong, isang firebending master na tumakas mula sa Fire Nation. Sa gubat camp ni Jongjong, nakiusap siyang naturuan siya ng firebending ngunit tumanggi ang master sa paggigiit na hindi pa handa si Aang. Ipinaliwanag ni Jongjong na ang apoy ay mapanganib kapag walang kontrol at dapat lamang matutunan pagkatapos ma-master ang tubig at lupa. Biglang lumitaw si Avatar Rocco sa isang vision at inutusan si Jongjong na sanayin si Aang na napilitan namang pumayag. Mabagal na nagsimula ang pagsasanay gamit ang mga pagsasanay sa paghinga at disiplina. Nawala ng pasensya si Aang at humingi ng mas advanced na pagsasanay. Binalaan siya ni Jongjong na ang nakasisirang kapangyarihan ng apoy ay nangangailangan ng pagpipigil at binanggit ang isang dating estudyante na walang disiplina. Humingi ng tawad si Aang at ipinagpatuloy ang pagsasanay, ngunit nang maiwang mag-isa, nilero niya ang apoy at aksidenteng nasunog si Kitara. Galit na sinisi ni Sokka si Jongjong na sumang-ayon at sinabi sa kanyang umalis na. Natuklasan ni Kitara na gumagaling ang kanyang mga kamay kapag inilalagay sa tubig. Ibinunyag ni Jongjong na mayroon siyang water healing abilities, isang bihirang katangian ng waterbending na hinahangad niyang mayroon din siya dahil ang apoy ay nakasisira lamang. Samantala, dumating si Admiral Zhao matapos matunten si Aang at inatake ang kampo. Panandaliang hinarap ni Jongjong ang kanyang dating estudyante bago naglaho sa gubat kasama ang kanyang mga tagasunod. Si Aang na nakaramdam ng matinding kasalanan ay nagtago sa kubo ni Jongjong at nangakong hindi na mag-firebend kailanman. Ang paggaling ni Kitara ay nagbalik ng kanyang tiwala sa sarili. Hinarap niyang si Admiral Zhao na sa kanyang galit ay walang ingat na winasak ang kanyang sariling mga barko. Nakatakas siyang gamit ang kanyang agility at talino sa pag-a-apply ng mga turo ni Jongjong tungkol sa control. Habang lumilipad ang Team Avatar sakay ni Appa, pinag-isipan nila ang mga panganib ng firebending. Ginamit ni Kitara ang kanyang bagong kapangyarihan sa paggaling upang gamutin ang pasa ni Aang mula sa laban kay Admiral Zhao. Si Sokka na na-realize na may kakayahan pala sa paggaling si Kitara sa simula pa lang ay nagbiro sa lahat ng nakaraang pinsala na hindi nito tinulungan. Nagtipon ang Team Avatar sa paligid ng campfire kung saan nagkwento ang isang lalaki tungkol sa mga airwalker, mga taong lumalaban sa grabidad. Inakala nilang ito ay isang lumang kwento tungkol sa mga airbender, ngunit ibinunyag ng storyteller na nakita sila ng kanyang sahig tuhod isang linggo lang ang nakalipas. Sa pagkagulat, nagtungo sina Aang at ang grupo sa Northern Air Temple. Doon ay nakakita sila ng mga taong lumilipad gamit ang mga glider ngunit mabilis na na-realize na hindi sila mga tunay na airbender. Isang batang nagngangalang Teo ang humanga sa kanila sa kanyang kasanayan sa paglipad at nalaman nilang ang kanyang ama na isang mechanist ay ginawang isang technological hub ang lumang templo na pinatatakbo ng mainit na hangin. Habang hinahangaan ni Sokka ang inobasyon, nabagabag si Aang sa kung paano binago ang banal na templo sa kasaysayan ng airbender. Tumaas ang tensyon ng sirain ng mga mechanist ang isang banal na estatwa na nagtulak kay Aang na gumamit ng airbending sa galit. Ipinaliwanag ng mechanist na nangubli siya sa templo matapos sirain ng baha ang kanyang nayon at pumatay sa lakas ni Teo. Sa inspirasyon ng mga mural ng airbender, gumawa siya ng mga glider upang tulungan ang kanyang anak na lumipad at sinabing pinapaganda niya ang nakaraan. Argumento ni Aang na alam ng kalikasan kung saan hihinto. Ipinakita kalaunan ni Teo kay Aang ang hindi nagagalaw na sanctuary ng templo at hiniling na buksan ito. Tumanggi muna si Aang sa pagnanais na ingatan ang huling hindi na bagong bahagi ng kanyang kultura. Matapos ang isang pagsakay sa glider kasama si Kitara, pinag-isipan niya itong muli at binuksan ang pinto ngunit natuklasan lamang ang mga sandata ng Fire Nation sa loob kabilang ang mga tanke at isang hot air balloon. Hinarap ni Aang at Teo ang mechanist na nagbunyag na nakipagkasundo siya kay War Minister Chin upang magbigay ng mga sandata kapalit ng kaligtasan ng mga mamamayan. Nang bumalik si War Minister Chin para sa mas maraming sandata, ibinunyag ni Aang ang kanyang sarili at tinapos ang kasunduan. Nagbanta si War Minister Chin na wawasakin ang templo at umalis. Sa kabila ng panganib, naniniwala si Aang na maipagtatanggol ng mga mamamayan ang templo mula sa kalangitan. Sumali ang mechanist sa depensa at pinalisan nila ni Sokka ang war balloon na kumpleto sa slime, usok, apoy,
Boy, at Stink Bomb. Nagsimulang umakyat ang mga tank ng Fire Nation sa mga bangin ngunit naglunsad sina Aang at ang iba pa ng isang counterattack. Bagamat nakarecover ang mga tank mula sa pinsala sa simula, tinulungan ni Appa na baguhin ang takbo ng laban. Binomba ng war balloon ang kalaban ngunit nang maubusan ng bala, sinindihan ni Sokka at ng Mechanist ang isang pocket ng methane gas gamit ang makina ng balon na nagdulot ng matinding pagsabog na Some-Ire sa hukbo. Iniligtas sila ni Aang at ipinagdiwang ng mga mamamayan ang tagumpay. Si Aang na may kapayapaan na ngayon sa pagbabago ng templo ay naghikayat sa mga mamamayan na protektahan ito. Samantala, nahanap ni War Minister Chin ang bumagsak na war balloon at nakita ito bilang isang kasangkapan para sa hinaharap na pagsakop. Habang lumilipad ang Team Avatar sa hilaga sakay ni Appa, tumaas ang tensyon dahil sa pagod. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga waterbender at huli sila. Ngunit lumabas na ito pala ang welcoming party mula sa Northern Water Tribe. Eskortado sila sa dakilang lungsod ng yelo na Agricola. Sinalubong sila ni Chief Arnok at ng kanyang anak na si Princess Yu. Agad na nabighani si Sokka kay Princess Yu habang subok na humanga sa kanya sa isang piging. Samantala, nakilala ni Aang si Master Pakko na pumayag na sanayin siya sa waterbending. Sa piging, ipinamalas ni Master Pakko ang mga advanced na teknik sa waterbending na kinatuwa ni Katara na nag-aasam na matuto na mula sa isang master. Gayunpaman, nang dumating siya sa pagsasanay, tinanggihan siya ni Master Pakko bilang estudyante sa pagbanggit ng tradisyon ng hilaga na ang mga babae ay maaari lamang matuto ng hilang. Nawasak ang loob ni Katara at tumanggi si Aang na matuto nang wala siya, ngunit hinimok siya ni Katara na magpatuloy. Samantala, nakipagkita muli si Sokka kay Princess Yu at nagayos na magkita kalaunan. Habang nagsasanay si Aang, nag-aatubiling dumalo si Katara sa mga aralin sa hilang. Doon, napansin ng kanyang instructor na si Yagoda ang necklace ni Katara at ibinunyag na ito ay inukit ng fiancé ng lola ni Katara na nagbunyag na ang kanyang lola na si Kana ay mula sa Northern Tribe ngunit umalis upang takasan ang isang arranged marriage. Samantala, nakakuha si Admiral Zhao ng utos sa mga tauhan ni Prince Zuko at lihim na kumuha ng mga pirata upang patayin si Prince Zuko. Binomba ng mga pirata ang barko ni Prince Zuko ngunit nakaligtas ito. Tinulungan ni Uncle Iroh si Prince Zuko na magkunwaring patay at sumakay sa armada ni Admiral Zhao nang nakadisguise upang makarating sa North Pole at mahanap muna ang Avatar. Kalaunan, tinuturuan ni Aang si Katara ng waterbending sa gabi. Nang matuklasan ito ni Master Pakko, nagalit siya at tumangging ipagpatuloy ang pagsasanay kay Aang. Hinarap ni Katara si Chief Arnok na nagmungkahing humingi siya ng tawad ngunit sa halip ay hinamon niya si Master Pakko sa isang duelo. Sa gitna ng kanilang matinding laban, pinahanga ni Katara ang lahat sa pagpapakita ng malalakas na teknik sa kabila ng kawalan ng formal na pagsasanay. Bagamat nanalo si Master Pakko, natuklasan niya ang kanyang necklace na kapareho ng inukit niya para kay Kana noong nakaraang mga dekada. Sa pag-unawa na si Katara ay apo ni Kana at sa pagmumuni-muni sa pagtanggi ni Kana sa mga sexes na kaugalian, nagbago ang isip ni Master Pakko. Samantala, lumuluhan na sinabi ni Princess Yu kay Sokka na hindi sila maaaring magkasama at ibinunyag na nakatakda na siyang ikasal. Sa kabila ng pagbibigay ng isang halik, iniiwan niya itong sa wimpalad. Kinaumagahan, sumama si Katara kina Aang at Master Pakko para sa pagsasanay dahil tinanggap na siya nito bilang estudyante. Sa ibang dako, ang malaking invasion fleet ni Admiral Zhao ay naglalayag patungo sa Northern Water Tribe na handa para sa digmaan. Habang naghahanda ang Northern Water Tribe sa digmaan, pinahanga ni Katara si Master Pakko sa kanyang mabilis na pag-unlad sa waterbending matapos talunin ang isang kapwa estudyante. Pinuri ni Master Pakko ang kanyang pagsusumikap at tinukso si Aang sa pagpo-procrastinate. Samantala, nagpalipis ng oras si Sokka kasama si Princess Yu. Bagamat nakatakda na siyang ikasal, sumama siya sa kanya para sa isang pagsakay kay Appa kung saan ang kanilang lumalaking pagtingin ay naabala ng bumabagsak na abong usok mula sa lumalapit na mga barko ng Fire Nation. Narealize ni Sokka na malapit na ang invasion. Naghahanda si Admiral Zhao ng isang malaking pag-atake na may layuning ubusin ang huling kuta ng Water Tribe. Sa kabila ng mga babala ni Uncle Iroh, nagpatuloy si Admiral Zhao ng walang pag-aalinlangan. Sa Agricola, binabalaan ni Chief Arnok ang mga mamamayan at nagpatawag ng mga voluntaryo. Sumali si Sokka sa misyon sa kabila ng emosyonal na pakiusap ni Princess Yu at mga pagtutol ni Katara. Kalaunan, inatasan ni Chief Arnok ang koponan na pasukin ang armada ng Fire Nation nang nakadisguise bilang mga sundalo sa pamumuno ng fiancé ni Princess Yu na si Haan na ikinalungkot ni Sokka habang nangangako si Aang na protektahan ang tribo. Tumama ang unang fireball sa lungsod. Naglunsad si Aang ng isang solo counterattack na nakasira sa ilang barko ngunit na-overwhelm sa laki ng armada.
Balik sa barko ng Fire Nation, si Prince Zuko na buhay pa matapos makaligtas sa assassination attempt ay lihim na nagpaplanong hulihin si Aang. Matapos insultuhan ni Haan si Sokka, nag-away ang dalawa at inalis si Sokka sa misyon. Ibinunyag kalaunan ni Chief Arnok na ang tunay na papel ni Sokka ay protektahan si Princess Yu. Samantala, sumisid si Prince Zuko sa ilalim ng yelo upang pasukin ang Agricola sa pamamagitan ng mga water tunnel. Dinala ni Princess Yu sina Aang at Katara sa Spirit Oasis, isang napakatahimik na hardin kung saan naroon ang dalawang koi fish na sumisimbolo sa yin at yang ng buong mundo. Nagsimulang magnilay-nilay si Aang upang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Nang makapasok na ang kanyang espiritu sa spirit world, biglang dumating si Prince Zuko at nagkaroon ng matinding duelo sa pagitan nilang dalawa. Sa simula ay mabilis na natalo ni Katara si Prince Zuko, ngunit sa paglabas ng araw ay nagbalik ang buong lakas ng prinsepe kaya na-overpower niya si Katara at pinalubog sa niebe bago tinangay ang walang malay na katawan ni Aang. Habang pinalilipas ni Admiral Zhao ang gabi bago ang kanyang huling pag-atake, mabilis na tumakas si Prince Zuko sa gitna ng matinding taglamig habang kaladkad ang katawan ni Aang. Nagising si Katara at agad na ipinaalam kina Sokka at Princess Yu ang nangyari kaya mabilis silang sumakay kay Appa upang habulin ang prinsepe. Habang nagpapatuloy ang pagkubkob ng Fire Nation sa Northern Water Tribe, pumasok si Prince Zuko sa isang kuweba upang magtago sa malakas na bagyo. Sa Spirit World, hindi tinulungan si Aang ng isang babon spirit, ngunit biglang lumitaw si Avatar Roku upang gabayan siya patungo sa napakapanganib na espiritong si Cold the Face Stealer. Binalaan siya ni Avatar Roku na huwag magpakita ng anumang emosyon kung ayaw niyang manako ang kanyang mukha. Samantala, buong kapitan na pinagmeditasyonan ni Prince Zuko ang kanyang nakaraan at ang tahasang paboritismo ng kanyang ama sa kanyang kapatid na si Azula. Sa armada ng Fire Nation, ibinunyag ni Admiral Zhao kay Uncle Iroh ang kanyang planong patayin ang Moon Spirit matapos matuklasan ang mortal nitong anyo sa isang lihim na silid aklatan. Binalaan siya ni Uncle Iroh tungkol sa masamang epekto nito sa buong mundo ngunit nagpatuloy pa rin ang Admiral sa kanyang masamang balak. Sa Spirit World, nalaman ni Aang Keiko na ang mortal na anyo ng Moon at Ocean Spirits ay ang dalawang koi fish na sina Tui at La na kasalukuyang nasa Spirit Oasis. Nahanap ni Katara, Sokka, at Princess Yu ang kinaroroonan ni Prince Zuko at Aang. Mabilis na tinalo ni Katara si Prince Zuko at matagumpay na nagbalik ang espiritu ni Aang sa kanyang katawan. Sa kabila ng ginawa ng prinsepe, tumanggi si Aang na iwanan itong mamatay sa matinding lamig kaya isinama nila ito pabalik sa lungsod. Pagdating sa Spirit Oasis, nahuli na ni Admiral Zhao ang puting koi fish na si Tui at walang awa itong pinatay. Dahil sa kanyang ginawa, naging kulay dugo ang buwan at nawala ng kapangyarihan ang lahat ng waterbender sa paligid. Ibinunyag ni Princess Yu na ang Moon Spirit ang nagligtas sa kanyang buhay noong bata pa siya kaya may napakalalim siyang koneksyon dito. Sa matinding galit sa pagkamatay ng buwan, inatake ni Uncle Iroh ang mga tauhan ni Admiral Zhao. Siyang naman na napuno ng puot ay pumasok sa Avatar State at nakipag-isa sa Ocean Spirit na sila. Nagsama silang dalawa upang mag-anyong higanteng espiritong koi at tuluyang winasak ang buong armada ng Fire Nation. Samantala, isinakripisyo ni Princess Yu ang kanyang sariling buhay upang buhayin muli ang Moon Spirit na nagbalik sa balanse ng kalikasan at sa buwan sa kalangitan. Bago tuluyang naglaho, nagpakita ang kanyang espiritu upang magpaalam ng maayos kay Sokka. Nagtangkang tumakas si Admiral Zhao ngunit hinarang siya ni Prince Zuko. Nang sumalakay ang Ocean Spirit, nag-alok si Prince Zuko na iligtas si Admiral Zhao ngunit pinalipas ng Admiral ang pagkakataon at tuluyang hinaltak ng espiritu sa ilalim ng tubig. Nang bumalik ang kapayapaan, itinilaga ni Master Pakko si Katara bilang bagong waterbending master ni Aang. Ibinahagi ng ama ni Princess Yu kay Sokka ang kanyang pangitain tungkol sa kapalaran ng kanyang anak. Kalaunan, inatasan ni Fire Lord Ozai ang kanyang anak na si Princess Azula sa isang lihim na misyon upang hulihin sina Uncle Iroh at Prince Zuko dahil sa kanilang kabiguan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!